Magandang araw ulit sa inyong lahat mga kamatyas. Ngayon naman ay i-analyze natin ang best game na napili ko sa katatapos lang na Title Tuesday kagabi. Early edition, chess.com online, 3 minutes plus 1 second increment ang time control, nilaruan ni world number 1 Magnus Carlsen at ang nakaharap niya sa penultimate crucial round ay si Super Grandmaster Dmitry Andreikin. Ayan, sa end part ng video, papakita ko po sa inyo ang standing. Nilaruan ko ito mga kamatyas. Round 5 na ako nakapasok. Tinapos ko hanggang round number 11. Posted na po yung video sa Facebook page kamatyas natin, yung round number 5. Araw-araw po, uploadan ko ng nilaro ko sa Title Tuesday dito. Ano kaya ang score ko? Yan. Okay, at bago tayo magsimula, maraming salamat po kay Sir Travis Chuan ng Nova Wellness Products. Thank you so much po sa t-shirt na ito at sa bread na napakasarap. Sa mga conscious po sa health, Nova Wellness na po kayo para lalo kayong maging malusog, sumusuporta pa sa chess tournaments at sa mga chess players. Ang ginawa ni Andreikin, nag-Knight F3, nakiramdam muna, nag-E6, C4, English opening, nag-B6, approaching Queen's Indian setup, nag-G3, fianchetto classical variation, Bishop B7, Bishop G2, nag-G6, interesting mga kamatyas. Dito kasi ang palagian, yung normal na main line, Knight F6, o kaya C5. O kaya F5, pa-Dutch defense, pero itong G6, interesting. D4, double fianchetto, Bishop G7, Knight C3, Knight F6, nag-D5. Napansin dito ni Andreikin na late ng tempo ang black. Dapat kasi nakaka-D5 na ang black dyan eh. Napansin niya walang D5, kaya inipit niya si Magnus. Castle, Knight A6. Diyan na lang kinompensate ni Magnus na total naka D5 na, committed na, yung C5 square magagamit niya para sa Knight. Knight D4, pampalakas ng Knight sa gitna, nag-E5, at nag-Knight C2, D6, E4, Bishop C8, B4. Ayan na. Iniipit na talaga si Magnus. Hindi na makaka-Knight C5 pa dahil ang lakas ng pawn sa B4. Knight D7, mukhang mag-F5, break, nag-Bishop B2, nag-Knight A B8, Queen D2, A5, A3, support lang, Knight F6, Rook A E1, Knight BD7, ayun, at least nakadevelop na, Knight B5. Talagang ginigipit ni Andreikin si Magnus na wag makadevelop basta-basta kasi aangat na Queen dyan eh. Hindi pwede kasi maiiwanan ng pawn. Yan ang purpose ng Knight B5. Nag-Bishop A6. Masyadong malakas yan kaya papaalisin na ni Magnus. Bishop C3. Tinagpas na ang Knight. At kumapture, takes. Talagang sinadya ni Andreikin na magpa-double pawn dyan. Wag lang makatungtong ang malakas na Knight sa C5. Malakas ang Knight pag naka-Knight C5 yan. H5. Mag-H4 ba? Rook A1. Control. Takes, King H7 at nag-Queen D3. Ang gusto ni Dmitry ay magku-Queen C4, tapos Rook A7 at pabagsakin ang weak pawn sa C7. Nag-Bishop H6, Queen C4, Queen B8. Naamoy kagad ni Magnus na, uy, papasok ang tore mo ha, inagapan. Bishop H3, pressure, Rook D8, King G2, Bishop G7 at nag-F3. Bishop H6, parang tirang pass, no? Walang ginagawa pa, pakiramdaman. Queen C6, Knight F8, ayun. Lumaki ang evaluation bar pabor kay Andreikin. Dapat daw ang tira, Knight G8. Okay, kasi magda-Knight E7. Tipong capture ang Knight pero pag Knight E7, atras din naman ang Queen eh. O di capture, okay lang. Timplado lang, no? Pero balik tayo, nag-Knight F8 si Magnus, Knight E1, Knight G8, grabing mga knights yan, no? Parang naalala ko yung mga laro ni Wilhelm Steinitz, yung mga nag-aatrasan ng pyesa pero unti-unti ring susugod. Queen C4, Knight D7, Queen A2, ayun, dinoble na, battery sa A-file, papasok. Knight D-F6, Knight D3, Bishop E3, Rook E1, inistorbo muna ni Andreikin. Bumalik ulit si Magnus. Binalikan uli ang A-file at nag-Rook E8, Queen A7. Ayan na. Pag na-exchange ang Queen, nakko, delikado ang black kasi may Rook A7 control. Umiwas. Queen B7, ayun, papasok pa yung isang tore. Nakko, Knight E7,
Rook A7 na pero may mabilis na tira si Magnus G5. Pasimple pero deadly ang paparating. GG4 rin, kukulungin ng bishop. Inagapan kagad ni Andrikin. G4 pa rin ni Magnus kasi no time na para maging tahimik pa ang position kasi kakapture na nga si Andrikin eh. G4 na. Takes. Bishop E3 at nag-bishop F3. Takes. Knight C8, hindi pa pwedeng capturein ang C7 pawn. Rook A8 pin muna. Queen D7, King G2 para walang mga pasok-pasok ng panggulo. King G6 para may Rook H8 mamaya. Then Queen H3, mga ganon. Queen C6, sinisira kagad ni Andrikin ang diskarte ni Magnus na makagulo-gulo pa. Queen E7, Queen B7, binalikan ang knight, bumalik ulit ng depensa, balik ulit queen to queen, Queen E7, nag-Rook B8. Syempre, grabe, lamang ang puti dito eh. Bakit naman makikipag-repetition of moves, di ba? Pero itong Rook B8 ay hindi sang-ayon si Stockfish. Dapat daw ang tira, Bishop D2. Yan ang pinakamainam daw na kung waiting lang ang usapan, ito pinakamatindi na pang-islog-islog. Parang ang sarap ngang umatras eh. Sabay iuna ang ulo para may mga pasok-pasok dyan. No? Pero dito ang ginawa, Rook B8. Nag-Queen F8. Ayun, hindi rin naman nakita ni Magnus yung Knight A7 na pala, threat na pala. Pag kinapture, Queen takes lang. Pag kinapture kasi ito may Knight takes B5. Ayan pala, kahit pa paano may counter-counter siya. No? Kasi may weak B5 din eh. Pero nag-Queen F8, Queen takes, binigay, sinadya ni Magnus yan, pero ang gusto niya ay makapasok. Yan ang kapalit naman. Pinakapture niya ulit ang knight niya, bahala na, pasok. Check, King G7, at saan pupunta ang bishop na yan? Nag-bishop E1, pakain. Kinain nga, pero may Queen G5 check eh. Kuha pa rin ang knight, still, piece up advantage pa rin. Kumapture, at nag-Queen D8 check. Pero teka muna. Okay. Iniisip ko kasi kung dito may bitin pa pala sa E4. Di pa pwede. Queen D8 checking G7. Kinapture na yung pawn at chumek. Nag-Queen F2. Binigay ang pawn pero nag-Bishop G4. Nako, wala na yan. Hirap niyan. No? Isang pyesa yan eh. Isang pyesa na brad eh. Ayan. Okay, at dito nag-G4. Kasi dito mga kamatyas dapat maging maingat eh. Alam nyo kung bakit? Kahit winning na winning ka na, tutukan na, nakakapturein ang pawn. Huwag kang masyadong may excite. Halimbawa, ang gawin ay capture. Naku po, may Queen H1 check. King G4. Naku po, may Queen H3 check. Ipapakain lang yan. Pag kinapture, still mate. Stalemate, walang pupuntahan ng king. Di persado, bababa, may Queen G2 check. Ipapahabol ng ipapahabol. Halimbawa, King E3, wala na. Talagang obligado capturing na yan. Wala nang pupuntahan yung white king eh. Ipapasubo yan, stalemate. Tabla pa. Okay, yan ang isa sa mga dapat tandaang saklapesyo sa chess. Winning na. Grabe. G4 ang ginawa ni Andrikin, tama. Para maka G5 check pagbaba, saka palang kakapturin ng pawn with check tempo. At nag-resign si world number 1. Matindi itong si Andrikin. Marami rin pong record si Andrikin ng champion sa chess.com Title Tuesday. Ito naman po ang kanilang standing. Ayan, nangunguna si Andrikin sa score na 10 points out of 11 rounds. Pumapangalawa si Demchenko Anton, 9.5. Ayan pong si Demchenko, Super GM ng Russia. Nakalaro ko sa Vietnam, sa HD Bank. Long game yon. Umabot ako sa board 1. Ayun, maswerte po tayong nakatabla. Carlsen pangatlo, Martinez Alcantara pang-apat. Ayan po ang mga Super GMs na kilala. Bakit wala si Nakamura dito? Yun ang tanong. Marami naghahanap dyan kay Nakamura eh. At marami po, 600 yata ang sumali kagabi. Pang ilan ba ako? Kasi 7 na lang ang nailaro ko. Ayan, ilan ang naging score ko mga kamatyas. Per round, i-upload ko sa Facebook page kamatyas yung aking recorded video. Pinaikli ko na lang po, mga 6 minutes lang mahigit. Panoorin nyo po mga kamatyas para masubaybayan nyo yung aking nilarong Title Tuesday. First time kong tinapos.
Kahit na medyo alanganin ng internet natin, tinapos ko 'no, para at least hindi naman masabi ng chess.com lagi ako nagwi-withdraw pagka mahina ang internet. Talagang sinapalaran ko na 'yon mga kamatyas, for experience din. Okay, maraming salamat po sa mga gustong mag-avail ng Kamatyas merchandise. Ang link ay nasa comment section below lang. Click nyo lang para makapamili na po kayo. Papadala namin sa inyo door to door. Maraming salamat. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang videos.